Good morning. Welcome to our second service here at the GCF Montalban. As we start, allow me to read to you Psalms chapter 111, verse 1 to 3. It says, "Praise the Lord. I will extol the Lord with all my heart in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. They are pondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever." Ano po? Ay, okay. Sige po, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, gumawa ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago, ang pag-ibig mo ay totoo at tunay na nahahayag po sa inyong mga anak. At sa umagang to, Lord, we come to you with a humble heart at na nagpupuri, nagluluwalhati sa pangalan mo, Ama. Kami po ay nandito upang ibigay sa iyo, Panginoon, itaas sa iyo ang aming pagsamba at papuri. Nawa ito'y maging karapat-dapat po sa inyong harapan, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang to na iyong ibinigay sa oras na to, itong pagtitipon na to, na ang iyong mga anak ay nagtitipon para purihin po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, we ask your presence sa aming kalagitnaan, naway iparanas mo sa amin ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, at ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Kaya naman, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. A blessed morning, everyone. God bless po sa ating lahat. At sa kabila po ng maulan na panahon, we are all gathered here. Marami po salamat sa buhay ng bawat isa. So, hinaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Kung kayo man ay naririto, at maging sa kanilang mga bahay, if you are watching with us online, gusto ko po malaman ninyo na God is always there. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin, maguluman sa ating pong sa labas ng ating sa mundo, no? Maguluman ng mundo. Pero let's declare, tayo po ay patuloy na magalak sapagkat tayo ay anak ng mga Diyos at tayo ay nandito po at anak ng Diyos at tayo po ay naririto sa kanyang tahanan. So let's all sing. Come on, let's worship with all we've got. Let's celebrate because this is the house of the Lord and He is worthy of all our praise. Whoa, we worship the Lord. We worship the one who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. But we won't be quiet. We shout out your praise. Whoa, 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 whoa. We sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. Our God sealed rolling stones away. Yeah, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place.
the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let's the house of the Lord we pray. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We were forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. Come on, church, there's a joy in the house of the Lord today. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Oh, we won't be quiet. We shout out your praise. Whoa, oh, oh. We shout out your praise. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. We shout out your praise, Lord God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And despite of this weather, nandito po tayo, patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga awitin. This song, gawin po natin ito isang panalangin. Let's declare that we are here at nagpapasalamat tayo sapagkat ang Panginoon ay nananahan po sa atin. wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli po awitin natin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta.
beautiful song that we sang today. Tunay nga po, no, Diyos mismo ang tumitira sa atin. Tayo ang kanyang tahanan, pero hindi lang ito individual. Hindi lang ito tungkol sa'yo or hindi lang sa akin. It is all about us. It's us. It's the church. It's not only the building, but it is us. So as His people, as His family, we are called to love one another, to serve one another, and build each other up. So yung next song natin ngayon ay awitin natin yung tayo isang katawan upang i-declare natin na we are the family of Christ. Tayo isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kaniyang balat upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos sa pinagmulan. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kaniyang balat upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ay pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Muli po awitin natin. Tayo'y isang katawan. Yes, tayo po ay isang katawan. Hinubog ng kaniyang balat upang maging kagalakan. May isang Diyos at may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos sa pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Tayo'y sigaw ng kamay, diba-dibang kapal. Upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Awitin po natin, iabot mo. Pwede po ba natin kamayan ng bawat isa? Yakapin po natin sila. Magyakapan po tayo. Tampuhan man o kaya'y may tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa.
Ama, aming Diyos at Panginoon, Ikaw nga ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na makatarungan, Diyos na makatwiran. You are great, O God, and you are sovereign. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin sa bawat linggo that we are accepted, that we are redeemed, and we are forgiven by you. Ayon ay dahil sa iyong anak na si Kristo na nagpakasakit doon sa krus. Salamat po, aming Ama, sa kadakilaan ng pag-ibig mo. Ama, patuloy naming idinudulog sa iyo ang aming bayan. Ang sabi mo sa iyong mga salita, mapalad ang bayan na ang kinikilalang Panginoon ay Diyos. At nawa, Panginoon, ito po ang dalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag niyo pong lampasan ang bansang ito. Hayaan mong ikaw ang maging Panginoon at Diyos ng bayang ito. Kaya naman, patawarin mo po kami, aming Ama, sa aming mga pagsalangsang, sa lahat ng aming mga kasamaan, sa lahat ng mga kasalanang nagagawa namin sa iyo, O Diyos. Huwag nawa, Panginoon, na maranasan namin ang puot mo at kaparusahan, kundi, O Diyos, matanggap ang iyong kapatawaran at ang iyong habag alang-alang sa iyong anak na si Jesus. Aming Ama, idinudulog po namin sa iyo ang pamilya ni Charlie Kirk, O God. Isang kapatid, Panginoon, na tumatayo, O Diyos, sa iyo at sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Ama, kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng comfort sa kanya pong asawa at sa kanyang mga anak na nasaksihan ang pagpaslang sa kanya, O Diyos. Sa inyo po namin sila idinudulog sa inyo, Panginoon, na sa panahong ito, Panginoon, kayo magbibigay ng katatagan sa Kanya, O Diyos. Sa kanila, bilang pamilya po ni Kirk na naulila, aming Ama. Gayon din, Panginoon, salamat po sa Kanyang buhay, Panginoon, that now, Lord God, He is in your presence. At nawa po, Panginoon, ang Kanyang buhay ay maging inspirasyon sa buhay ng bawat isa sa amin, na kami din, Panginoon, ay tumayo sa pananampalatayang ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. O aming Ama, idinudulog po namin sa inyo ang iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa mga gawain na patuloy, O Diyos, na iyong pinapatnubayan at pinagpapala. Sa darating po na Sabado, Panginoon, as we, Lord God, reach out to the people of Kasiglahan, aming Ama, sa pamagitan po ng aming youth, nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po ng katagumpayan, Panginoon, ang lakad po na ito. Hayaan mo, Panginoon, na maihayag ang mabuting balita sa mga taong dadalhin mo po sa amin sa araw na iyon, O Diyos. Pangunahan po ninyo ang lahat ng mga leader na kabataan na tatayo sa mga araw na to at lahat ng makikiisa po sa gawaing iyon, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo silang tapang na magpahayag ng iyong salita, O Diyos. At katagpuin po ninyo ang lahat ng mga tao, Panginoon. Dadadaling nyo sa araw na iyon na nawa, Panginoon, sila'y kumilala sa iyo, O Diyos. Aming Ama, idinudulog din po namin sa inyo, Panginoon, ang Bible Project, Panginoon, na inilunsad ng Sunday School. Ama, maraming salamat po sa mga kapatiran, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na nakikiisa sa proyektong ito para sa aming mga children, Lord God. Salamat, Panginoon, na yung pong purpose nila, O Diyos, ay aming naunawaan. Nawa, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na malikom po namin ang mga Bibliyang ito upang patuloy na mag-aabayan ang aming mga bata, O
O Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita. Gayon din naman aming Ama, ang pagdadaos ng women's, ng kanilang gawain po sa darating na Sabado din, O Diyos, may their faith will truly be unshaken, Lord God, because you are our unstoppable God. And may this truth, Lord God, will sink into each and every one po na magsisipadalong ina, Panginoon, sa araw pong yun. Ama, idinudulog po namin sa inyo ang lahat ng aming mga kapatiran na dumaranis po ng sakit at ng karamdaman. O aming Diyos, you are our great healer. Dalangin namin sila po ay inyong pagalingin, Panginoon. Gamitin po ninyo ang mga doktor, Panginoon, that may they exercise all their wisdom and experiences, O God. At ang lahat po nawa ng mga medicine na kanilang tinetake up, Panginoon, ay tunay na maging mabisa, O Diyos. Whatever medical procedure na kanila pong pinagdadaanan, aming Ama, gawin mo pong matagumpay, Panginoon, ang mga bagay na ito at ang kagalingan nila ay tunay na aming itinataas sa inyo, O Diyos. O aming Ama, gayon din ang kanilang mga pamilya na nakaantabay sa kanila, O Diyos. Bigyan mo rin sila ng katatagan, Panginoon, sa pagharap po ng mga pagsubok na ito sa kanilang buhay. At hangad namin, Panginoon, ang lahat po ng kanilang pangangailangan ay iyo pong ipagkaloob, O Diyos. O aming Ama, sabi mo po sa Psalm 42 verse 2 is we trust in the Lord, the living God, na ikaw nawa, O Diyos, ay patuloy naming kauhawan as we listen to your word this morning, O God. Gabayan po ninyo ang aming Pastor Arden at nawa, Panginoon, ay tunay na ang mga salita mo ay tumimo sa aming puso. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Children ages 3 to 16 years old are encouraged to join the Sunday school classes. Parents or guardians of children 3 to 8 years old may accompany their children in going to the Sunday school classroom. Our Sunday school teachers are waiting for them to their classroom upstairs. Let us now prepare ourselves as we worship the Lord through our giving. Our God is pleased when we give with a thankful and grateful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings po, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes. Ito po yun, you can label as tithes, which is intended for our general fund. And after giving your tithes, you can also give your offering to our various ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need, kung kailangan nyo po ng pencil or ball pen, you can raise your hands para po sa ganon yung ating mga usher ay mapuntahan kayo at mapagamit sa inyo po yung pencil and our ball pens. And also po, you can send your offerings through online banking. Details are being flashed on the screen po. Ayan po. Also inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. Ito naman po yun. You can write your thanksgiving and prayer petition to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table. Nasa likod po yun para sa ganon. Every Wednesday po ay mapag-pray natin ang inyong mga prayer request po. Also, we would like to be with you in our midweek prayer. We encourage you po na kung available kayo every Wednesday
around 7 a.m. to 8:30 in the evening, you are freely and we are happy na kayo ay makasama sa aming midweek service po. We would like also to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Deacons Norms Argente and Stephanie Doliente po. If everyone is ready to worship the Lord through our giving, let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your Sige po, tayo po ay manalangin na may pagpapasalamat. Father God, we thank you for all the blessing na iyong ipinigay sa aming lahat. May kakayahan kami magbigay dahil una po ikaw po ang unang nagbigay sa amin. Salamat po sa mga pagpapala, sa mga negosyo, sa pag-aaral, sa katalinuhan at sa lahat po ng iyong pinuprovide sa amin even in our life, Lord. We don't deserve it, Panginoon. Lahat ng meron kami ay dahil sa grace mo, dahil sa love mo, Panginoon. And thank you, Lord, dahil in spite of everything, God, still pinagpala mo ang bawat isa. Kaya po, ito po ay aming itinataas sa inyong harapan, naway ito'y maging mabangong sacrifice sa inyong harapan. And Lord, thank you, Father, for everyone na nandito po, na nag-worship sa inyo, na nagbigay, Panginoon. Lagi mong pagpalain, samahan at ingatan ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, Amen, Amen, and Amen. For our scripture reading, let us open our Bibles to Ephesians chapter 4, verse 15 to 16, and 1 Thessalonians chapter 5 to verse 11. Again, Ephesians chapter 4, verse 15 to 16, and 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Let us all stand in reverence to God's word. Let us all read God's word together in whatever Bible translation you may have. Instead speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head. That is Christ. From His the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its works. Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. May the Lord add blessing to the read of His word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. Ayan. Pakibati na yung katabi. Good morning, good morning. Ayan, ano po. Salamat ulit sa pagdalo nyo. Bagamat maulan, ay talagang hindi kayo nagpapigil. Ano po.
Talagang ito po ay, kasi maraming Kristiyano ganyan, no po. Kaya medyo hindi ko masyadong sinasabi yung yung we are the salt of the earth, no? Pagka umuulan, hindi na tumutuloy kasi pag nabasa raw, matutunaw. Buti na lang hindi kayo yun. Ayan. So, bago po makalimutan, mga kaibigan, ito po ay linggo ng Grandparents' Day. Ayan. Batiin po natin mga lolo't lola natin na narito. Happy Grandparents' Day po. Mamaya po, no, meron po tayong token para sa inyo. Bakit ko po nasabi yan? Dahil po, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa paglago at pagtanda. Before we move on, tayo po muna ay manalangin. Po, let us commit this time to the Lord. Let us pray. Lord, thank you again for this wonderful day. Indeed, Lord, this is wonderful because you are here in our presence. And we know, Lord God, you love to bless your children. Hence, Lord, we welcome you, Lord God, in this place. Ikaw lang po ang makakatagpo namin. Ikaw lang po ang marinig po namin sa umagang ito, Lord. Nais po namin na mapalakas ng iyong salita at kami rin po ay madala sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa pagpapalang tatanggapin po namin sa salita mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sa oras na ito, mga kaibigan, tayo pa rin po yung nasa series ng ating core values. Ano po yung pinahalagahan po natin para alam natin ano ba talaga pinahalagahan ng JCF. Ayan. At we also recognize yung mga nasa online natin. Ha? Alam nyo po, pagka binabalikan ko yung playback, no, talaga mayroong mga nandun, may mga talaga sumusubaybay sa atin, no, kahit saan. No, talagang faithfully nandun, nakatuon sila. Kaya salamat po sa inyong pagsubaybay sa mga taga-online. At sa amin po narito, kami po yung napagpapala sa inyo. So ang ating topic for today, ito nga yung building up the body of Christ. Kasi po ang ating tinatalakay ay core values natin. Ano po yung letter C noong last Sunday? Ayun, ang gagaling nyo talaga. Parang isang linggo lang nakalimutan nyo. Okay, yung compassion for the lost. Kasi actually, yan po ay CBAP. We are under the denomination ng Conservative Baptist Association of the Philippines. At yung core values natin ay CBAP din. Ayan, makikita nyo yan. Kaya tayo nasa letter B na building up the body of Christ. Paano nga ba talaga tayo lalago? Alam nyo po, may statement dito. Ewan ko kung sasang-ayon kayo dito. Sabi dito, growing up is not an option. Growing is the definition of a Christian. Kapag Kristiyano ka, dapat lumalago ka. Actually, hindi lang Kristiyano, no? Kapag buhay ka, dapat ikaw ay kapag living thing ay ibig sabihin, ikaw ay talagang lumalago rin. Kaya nga, yung ating grandparents, diba, natutuwa tayo, pumuti na buhok nila, nandito pa sila, naglilingkod pa rin sila, di po ba? Ayan po isang example, pero hindi lang iyon, kundi yung spirituality natin. Alam niyo po, meron pong ito, totoong buhay ito. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan, baka meron mga nakakilala. Meron pong akong dunaluhan na church, pinagpastoran ko, nauna pa sa akin itong taong ito. Ano po, at siya po yung nasa technical kada na matatapos yung worship, lalabas siya, naninigarilyo. At alam niyo po ba, tinanong ko, 15 years na siya nandun sa church. Tapos yung iba, sinasabi, Pastor, tanggapin mo na yan kasi nobody expects him to be parang magbago pa, to be changed. Minsan ganun ang ating mentality, no? Iniisip natin na wala nang umaasa, basta ako, ganito na ako. Actually, mga kaibigan, tandaan natin, inaasahan tayo ni Lord na tayo po'y magbago. God expects us to grow, mga kapatid. Sa tagal natin dito, dapat medyo nauunti-unti. Nagbabago tayo ng ating ugali, ng ating habit, or even ng ating mga tinatawag na perspektibo sa buhay. At ito po'y dapat na-align sa gusto niya. At ito po yung concern ni Paul. That is why he wrote this Ephesians. No? Maraming katuruan dyan sa Ephesus na dapat i-correct. Pero itong chapter 4, it is all, mga kaibigan, ay patungkol sa iglesia. Ano ba yung design ng church? At tinalakay nga po niya yung building up, yung proseso ng paglago ng isang tunay na Kristiyano. Na dapat daw, you are in the church. Growth happens
in the community of believers. Hindi po yan nangyayari. Yung paglago, pagkakilala sa Panginoon, paglalim, hindi nangyayari yan pag ikaw lang ay mag-isa. Pag ikaw ay nasa bahay mo, pinanonood mo si Peter Tanchi, si Bong Saking, si Ed Lapis, kung sino-sino pinanonood mo, pero wala ka namang church na pinupuntahan. Hindi ka lalago apart from the community of believers, mga kaibigan. Kaya tayo po'y lumalago pagkasama natin ang ating mga kapananampalataya. Amen po ba? Ito po yung punto ni Paul sa Ephesians 4. At ang ating talakayin, hindi lang po yung verse 15, kundi sa verse 11. Tingnan natin, balikan natin. Paano nga ba tayo lalago at tunay na makakakilala na malalim na sa Panginoon? Una po, sabi dito sa verse 11, it was He who gave gifts to people. Sabi doon. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. In other words, si Jesus ang tinutukoy ni Paul dito, if you will read back, no, yung kanyang previous passages, na siya po'y bumaba, He ascended and He descended, di po ba? Ibig sabihin, bumaba si Kristo, marami iba't ibang mga interpretation yan, pero ang tinutukoy lang dito, si Jesus ang nagbigay ng mga spiritual leaders ng kanilang mga gifts. At hindi lang yun, kundi siya rin po yung naglagay. He appointed. Ano po? So in other words, kung sino man ang mga spiritual leaders, yung elders, yung deacons, or even your pastors, they are given by God to lead us. At hindi lahat, kundi some. Ayun, hinighlight ko lang po yan para talagang mahimay natin itong Ephesians 4:11 na parati natin naririnig, ito yung fivefold ministry, pero hindi lahat leader, hindi lahat pastor, hindi lang isa, kundi some nga eh. Not all, not also one, no? Kundi meron siyang mga binigay na mga tagapanguna at ilan nga doon ay talagang mga tinawag niya, inilagay sa church. For clarification, mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin, komot sila'y leader, sila po'y mas anointed sa'yo, mas angat sa'yo. Hindi po, mga kaibigan. Sa tingin ng Panginoon, sa ating lahat, we are all equal in the eyes of God. Tama po ba yon? Kaya lang binigay sila, tagapanguna, para maging maayos yung kanyang church. For order. Sabi sa 1 Corinthians 14, God is a God of order. Ayaw niya na magulo. Kung lahat tayo leader, wala na. Sige, bahala. Di ba? Kung lahat naman ng member, wala rin. Ibig sabihin talagang, it is for function's sake and it is for our role's sake. Ano ba yung role ng leader? Ano ba yung mga pastors, mga evangelists? They are to lead us. Para maayos yung kanyang kawan. At ito po yung nais ng Panginoon sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. At ituloy natin, bakit po talaga sila binigay? Sabi doon, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Kaya pala nilagay ng Panginoon sila sa ating harapan. Yung mga apostles, teachers, pastors, mga leaders, ay para sa ating to equip. Alam niyo po, itong equip na ito, o katartism, ibig sabihin po nito, sa original, ay ito yung mending nets. Ito eh. It is related sa Matthew 4:21, nung nakita niya si James at si John na naglilinis na kanilang mga lambat. Iyon daw yung word equip. Yung nililinis nila at talagang kung mayroong sira, kumbaga nire-repair at ano pa. At kapag kami mga dumi, nililinis para raw magamit ulit nila yung lambat na ito. Kasi nga, nung panahon nila, syempre, mas marami yung fishermen sa kanila, nung panahon nila, Jesus, Kaya ito'y, ibig sabihin to, it is really carries the idea of preparation, to repair, to restore, to put in order, or to fit out. Ayun pala, equip. Pinadala, nilagay ng Panginoon, ang mga leaders, ang mga nangunguna sa church, para ikaw raw ay maging handa. Maging ready ka, maging fit ka. Ibig sabihin, sila po ay
ginagamit ni Lord para to bring out the best in you, mga kapatid. Hindi para pahirapan tayo. Di po ba? Iba kasi yung corporate world dito sa church. No po? Pag sa corporate, di ba? Pag nakita mo, ayan na si boss, ako talagang nanginginig ka na eh. Kasi parang ang tingin mo, pahihirapan ka, di ba? Which is somehow, totoo naman. Pag nakita ko, gawin mo to. Hindi ka pala papahinga, gawin mo to. Parang ayaw na pagpapahingihin ito boss, break ko po. Hindi, walang break sa, di ba ganon? Pero sa church mga kaibigan, kaya po nandito sila para ihanda ka saan? Sa gagawin mong paglilingkod sa Panginoon for works of service. Amen po ba? Ibig sabihin, ang purpose pala, inihahanda ka ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng ministry dito sa church. Anong pinapakita nito? Hindi lahat ay gagawin ng mga leaders. Pastor, kasi nag-aral sila, na ano rin sila, pastor, nag-seminary, kaya si pastor na lang. Kapag ganyan po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po lalago ang bawat isa. Kaya po yan, ginawa ng Panginoon para ikaw ihanda, para ikaw makapaglingkod, dahil iyan po ang way ni Lord na ikaw ay lalago. Sabi nga din sa Ephesians 2, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. In other words, kaya tayo niligtas ng Panginoon, hindi lang para, para mapunta sa langit, kundi sabi doon? Prepared, sabi doon, no? In advance, yon? To do good works. Look at the word prepared, no? Diba? Yung equip is to prepare us. Kaya tayo tuturuan, kaya tayo ihuhubog para gawin natin yung mabuting gawain ng Panginoon. At ito po yung purpose niya, ito po yung ating tinatawag na role sa church. Kasi kalimitan sa atin, tayo po yung mga membro ng SSS, di po ba? Tayo po ba member ng SSS? Parang ayaw nyo, parang hindi kayo nagtatrabaho. Ayan, di ba, no? No? Pero sa church, medyo negative itong SSS na ito eh. Di po ba? Talagang kinakaltasan tayo. Yan, no? Para pag-retirement mo, meron ka makukuha or any mangyari sa'yo, meron. Pero sa church, in the context of the church, medyo negative ito eh. Ano yun? Yung mga naligtas raw ay they are saved. Yun ang unang S, no? Saved ba tayo? Siyempre. At pangalawa, seated. Nakaupo ba kayo? Wow, man, di ba? Ang sarap pa ng upuan nyo, medyo malambot. At pangatlo, satisfied. Gusto na lang magsimba every Sunday, ganyan, nakaupo, pero walang ginagawang ministry. Di po ba? Ang sinasabi ito, kaya daw, nandito yung mga leaders para ihanda kayo sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kaibigan, lalo na we advocate sa CBAP na every member is a minister. Lahat tayo. I am not saying, personally, I am not saying na kayo lang kikilos. Kundi kahit yung pastor, kikilos yan eh. Kaya lang dapat, sama-sama tayo. Walang naiiwan na hindi naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba yun? Di po ba hindi yung mga leaders, sige, kilos kayo. Hindi, syempre, automatic pag sinabi mga leaders yan, kumikilos yan. Pero dapat, ang gusto ng Panginoon, in order for you, guys, mga kapatid, na lumago, ay dapat meron kayong engagement, involved kayo sa mga ministry. Amen po ba? Kasi kung hindi kayo may involved, hindi rin po kayo lalago. Alam niyo po, ako naranasan ko yan eh. Nung ako'y nakalipat kami sa Montalban, dati taga-Pasig kami. Yung church ko, sobrang layo na yan, di po ba? Buti na, hindi pa ganun ka-traffic. Pero kahit na, malayo pa rin. Alam niyo po, nung hindi na ako nakakadalo sa church, na first Christian church ko, doon ako nabautismuhan, hindi na ako na-involved, hindi na ako na-engage. Unti-unti ako nawala, napariwara ulit ako, nabalik ulit ako sa dati kong buhay. Nag-backslide ako, mga kaibigan. Kasi wala na akong involvement sa church eh. Subukan nyo, huwag kang sumimba. Unti-unti ka talagang
mawawala, malalayo, at manghihina ka. Di ba, parating ang ginagamit na picture, yung ano Di ba, pag nagsasaing kayo, may mga coil, di ba? Yung mga, kapag kahoy, pag inalis mo yung isang kahoy at nagbabaga, di ba? Ano nangyayari? Namamatay yung kahoy na dating nasusunog. Ganon din po, mga kaibigan. Dahil po, meron tayong responsibilidad as a Christian to grow. At kapag tayo po yung naglingkod, doon po tayo nagkakaroon ng paglago. At pansinin niyo po sabi nga dito sa isang statement ni Rick Howerton, sabi doon, the role of a pastor is not to grow a big church. The pastor's role is to grow mature disciples who make disciples. And this is the heart of the pastor. Hindi nakafocus kami sa paglago ng church. Nakafocus kami sa inyo kung paano namin kayo matuturuan na lumago personally, individually, in your spiritual life. Iyon po talaga, mga kaibigan, ang aming role. At sino yung magpapalago ng church? Kayo, mga kapatid. Amen po ba? Pansinin nyo na lang po yung parating ginagamit na metaphor sa Bible, di ba, ni Jesus, tupa. Kasi doon, sa kanila, mas maraming tupa tayo kasi mga aso, mga pusa, di po ba? Ayan, mga manok. Pero sa kanila, mas marami ang inaalagaan tupa. Tanong, ito na lang tanong, yung pastor ba, siya po ba yung nanganganak ng tupa or yung tupa? Nakakita na po ba kayo ng pastor? Sandali lang, nagle-labor na ako. Lumabas tupa? Hindi, di po ba? Ang pastor, siya yung gumagabay sa tupa para sila ay mag-multiply. In the same way is true, mga kaibigan. Tayo po ang gagamitin ni Lord para lumago numerically ang church na ito. Tama po ba yun? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin. Amen, di ba? Kasi iba, inaasa na lahat sa pastor. Ay, pabayaan mo si pastor na siya yung bayaan mo siya, lalago tayo dahil dynamic naman siya. Wala sa dynamic yan, mga kaibigan. Kayo ang gagamitin ng Panginoon. At iyon ay tinuturo sa Ephesians 4:11 patuloy na tayo po ang magpapalago. Kaya nga sabi doon, and may be built up. Yung church daw ay lalago, mag-develop, magpa-progress, mag-build up kapag daw tayong lahat, yung mga members na equip at nag-serve sa Panginoon. Iyon ang resulta. Alam niyo po, when I was in a seminary, mga kaibigan, natalakay ito sa church growth Sila, yung mga tinatawag na sila Barna, yung mga sumulat niyan. Alam niyo po, ang number one daw na dahilan kung bakit may mga churches na hindi lumalagpas sa 200 attendance barriers nga Hindi lumalagpas sa 200. Why? 8 po yung dahilan na nakita nila, tinatawag natin mga church planters, nakita nila sa study nila. Pero ang pinakauna, kaya daw hindi lumalagpas, hindi lumalago ang church. Hindi nakakalagpas sa 200 dahil nakasalalay lahat kay pastor. The pastor is the only caregiver, mga kaibigan. Amen po ba? Hindi naman ako galit, nagpapaliwanag lang ako, Para magising tayo, syempre, naiba. Di po ba? Kaya po, kung inaasahan nyo, nalalago tayo dahil sa akin, dahil sa iilan lang, hindi po mangyayari yun. Ang paglago, mga kaibigan, ng church numerically ay, you have a big role to play for the growth, edification, and nurturing of the church. Kasi malaki yung ministry kung i-rely mo lang sa iilang tao. Kailangan tayong lahat. Kaya nga, di ba, ang kanta, Tayo'y isang katawan. Di po ba, Di po ba, Kailangan natin ng pagkakaisa. Tayong lahat, mga kaibigan. Ikaw, ako. Parang kanta pa rin yun, Dapat yung nakarugtong nun, But anyway, mga kaibigan, anong reason kung bakit dapat tayo magpa-equip, magpa-train, magpa-develop sa ating mga leaders,
Una mga kapatid, sabi doon sa verse 13, tuloy natin ang passage na ito. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Pansinin nyo, di ba? Gustong-gusto ni Pablo na talagang maging kawangis, maging, kumbaga yung tinatawag na ma-develop yung attitude, yung character ni Jesus sa Romans 8:29, di po ba? Na talagang doon tayo nakadestined to become like the Son, si Jesus Christ. Pero ano yung bakit dapat tayo magpa-equip? Para magkaroon tayo ng pagkakaisa, mga kaibigan. Unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, maganda di po ba na nagkakaisa tayo sa isang turo, isang pananaw, isang pananampalataya. Kaya nga sa verse 4 ng chapter 4 na binabasa natin, we have one Lord, one baptism, and one faith. Talaga ang katotohanan, ang gusto ng Panginoon, nagkakaisa tayo. Kaya po, kailangan po natin maturuan, maipaalam kung ano ba talaga yung paniniwala natin. Kasi kung hindi ito ang paniniwala mo, pwede ka namang humanap ng iba eh. Walang puwersahan dito na dito ka na. Kahit mali ang paniniwala, kahit ito ang paniniwala mo, ang paniniwala mo nawawala kaligtasan. Dito hindi nawawala kaligtasan. Paniniwala mo dapat nagtatangs. Dito naman hindi ka namin pipilitin, mga kaibigan. Pwede ka pumunta doon sa nagkakaisa sa paniniwala mo. Amen? Hindi yung ipipilit natin dito. Tapos anong nangyayari? Nag-aawayan, nagpapagaling. Hindi, mali yan si pastor, ganito turo niya. Ito, hindi po, okay lang po. As long as, mga kaibigan, as long as you believe in Jesus Christ as Lord and Savior, He is God. Kaya nga sabi doon, nagkakaisa dapat tayo, naiisa lang pananaw natin kay Kristo. Baka ilan sa atin dito ay tao lang si Kristo. Yung iba naman, propeta lang. Pwede kayo doon sa iglesia ni Batman, mga kapatid. Hindi po ako nagpapatawa. Batman, ibig sabihin, naniniwala sila na si Kristo ay tao lang. Kaya nga, Batman. Yung po totoo yun. Ha? Ibig sabihin, naniniwala sila kay Kristo, panalangin si Kristo, pero tao lang si Kristo. He is Batman. Di po ba? Kaya po mga kaibigan, okay lang kasi ang gusto ng Panginoon ay magkaisa tayo sa pananaw. Di ba ang ganda, no? Kapag kapupunta ka dito, alam mo na, ito paniniwala namin, we embrace the same faith, the same teachings, we know why we believe in this doctrine. Dapat gano'n, di ba? Kaya maganda. Amen po ba? At kapag gano'n, mga kaibigan, kaya kailangan po natin magpa-equip, magpaturo, umatin ng mga training. No, hindi lang ito para sa leaders, kundi tayong lahat. Dapat alam natin ito. Meron pa po ba akong kausap dito, mga kapatid? Para Para tayo maging mature. Ayan, mag-mature daw tayo sa Panginoon. Yung pala nagagawa, kapag nalaman mo yung aral, na-embrace, na kumbaga tinatawag na panghawakan mo, na-grasp mo talaga yung pinakaturo ng Panginoon, ikaw ay magmamature. At ito ang gusto ng Panginoon. In the context of the church, uulitin ko ulit, apart from the church, you cannot mature individually. Hindi ka pwedeng mag-mature kung wala yung samahan. Kaya dapat ang isang Kristiyano ay hindi lone ranger. Ano yung lone ranger? Pag tinan mo saan ka nagsisimba, dun lang. Yan, hindi masabi. Dapat talaga meron kang sinasamang simbahan para ikaw ay lumago at umunlad sa Panginoon. Alam niyo po, pag tinuloy natin mga talata, meron pong indicators of maturity in Christ. Nagbigay si Paul ng ilang mga bagay dito na makikita mo kung talaga lumalago na tayo. Lumalago na tayo. Una raw, kailangan meron ka raw stability in the faith. Saan po natin kinuha yan? Dito po yan sa verse 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming.
In other words, kapag daw alam mo na ikaw ay nagmamature, lumalago ka na sa Panginoon, pag ikaw ay hindi ka na madaling nai-impluwensya ng mga maling aral. Sabi kasi doon, di ba, toss back and forth. It has something to do na parang storm. Sabi nga, parang ito raw yung tinutukoy dito, yung panahon na si Jesus at ang mga disciples niya ay nandun sa bangka, no, na sa panahon sa Sea of Galilee at biglang binayo sila ng mga bagyo. Ganun daw pala yung bata, ano po, nahapay-hapay kung ano. Alam niyo, minsan may mga ganyan no? Nung nauso yung prophet siya. Di po ba nung nausong apostol siya. At ngayon po uso bishop rin po siya. Totoo yan. Ano yung trend? Yun ang ginagawa niya. Bakit hindi niya kasi alam yung foundation, kung ano talaga yung turo na tinutukoy ni Jesus. At sana ganun tayo. Mga kaibigan, alam natin na hindi na tayo na wiwindang. Ano po, na pagka may kumatok na meron lang kurbata at may mistisuhin, we welcome you here. We're so hospitable. Di ba ganyan, no? Di ba? Natangay ka agad. Bakit? Kasi pastor, kamukha niya si Ding Dong Abansado. Kilala niyo pa ba yun? Alam ko, Dantes na. Pero mga kaibigan, ibig sabihin, hindi tayo naloloko pa. Di ba sabi nga dito sa Hebrews 5, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained. Look at that, no? Equipped, trained by constant practice to distinguish good from evil. Yung mga mature daw, sa sobra nilang napadaanan sa training, na-equip na, alam na nila kung ano yung mabuti sa masama. At sana tayo ganun, mga kaibigan. Lalo na pag pinag-uusapan yung mga aral. Alam ko, naalala ko, natatanda ko kapag bago ka raw pumasa sa bank teller, mga nasa bangko, kailangan daw alam mo yung peking pera sa hindi peke. Paano raw? Dumadaan daw itong mga to sa training talaga. Ano pinag-aaralan nila? Yung tunay na pera. Kung ano yung mga details ng perang totoo. Hindi nila masyadong pinag-aaralan yung peke, yung tunay. Kasi alam nyo, nakakalungkot minsan tayong mga Kristyano, mas gusto natin pag-aralan kung ano yung mali, no po. Kaya tayo nadadali. Aatin ako sa dating doon, di ba? Umaatin ka sa ganyan. Tapos, hanggang sa ikaw, kasi curious ako, ano ba talaga turo ng mga Mormonism, mga JW, di po ba? Kakaatin mo, ikaw na pala nadala. Hindi yun ang turo ng Bible. Ang turo ng Bible ay dapat ikaw ay ma-master mo yung Word of God, yung Scripture. Yun ang pag-aralan mo, hindi yung mali. Yung totoo ang pag-aralan mo. And that is what we're going to do in this church. Yun ang pag-aaralan natin, yung totoo. Kasi pag alam mo yung totoo, sandali lang, parang mali yan. Wala yata yan sa Bible. Di ba? Kaya naman hindi na tayo maliligaw. Bakit? Stable na yung faith natin sa Scripture. And another thing, mga kaibigan, speak with love. Ito raw ang isang indicator na malago ka na. Kapag nakapagsasalita ka na ng katotohanan na may pag-ibig, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ. So malinaw dito, ang isang indicator or sign na ikaw ay nagmamature na kapag magsasalita ka, iniisip mo muna kung masasaktan ba ito or hindi. Di po ba? Minsan alam natin, sige, totoo tayo. Hindi naman tayo magsasabi na hindi totoo, di po ba? Kaya lang, yung the way we convey that message, yung sasabihin mo, minsan mali. Basta ako nasabi ko yung katotohanan, masaktan man siya o hindi. Yun nga Iyan by love or through emotion lang yan. Di po ba? Kapag sinabing love, hindi condemning, hindi judgmental. Yes, sinabi mo nga ang totoo, pero nasaktan naman, imbis na ang goal mo, di ba, is to win her back or him back, di po ba? Yung matuto talaga siya, maramdaman niya, mahal mo siya, di po ba? Kung sinabi mo yung katotohanan na talagang meron kang galit, mga kaibigan, hindi yan magwawagi. Kaya sabi doon, ang tunay daw na mature, alam yung katotohanan at alam din niya how he can speak the truth.
And that is with love. Di ba ba? Kuminsan sa mga mag-asawa, ganyan eh. Kaya nag-aaway Ang ganda naman na sinabi, pero ang sinabi may galit eh. Di ba ba? Palaging ako na lang mali. Hindi, talaga ikaw talaga mali. Yung mga ganyan na binulyawan. Paano matutuwa niyan? Susunod na nga, may bulyaw pa. Amen po ba? Parang ako lang nakaka-relate dito, mga kapatid. Di ba, no? Susunod naman siya eh. Bakit may pa? Kaya yung mga anak, hindi na umuuwi because of that. Kaya po, mga kaibigan, kailangan po with love. Di ba ba? Kasi parang masyado tayo na westernized, no? Yung mga, ako kasi, Pastor, I'm a Western people, Pastor. Diretsahan ako. Hindi tayo ganun. Sabi ng Biblia, no, na kapag medyo intro muna, bago ka ika nga parang mga mala sandwich yan eh. Di ba ba, pasakali muna, anak, ang ganda ng araw ngayon, mukhang masaya ka. Oo nga, tingin ng grade mo, anak, bakit ganito lang? Huwag agad diretsuhin. Amen po ba? Kaya po, dapat po, ma-realize natin yan. Dahil sabi dito sa Ephesians, itinuloy pa ni Paul about speaking. Sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only, look at that, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sabi doon dapat daw, yung sasabihin daw natin, yun lang makakatulong at makapagbibigay ng kalakasan. Kaya kung yung sasabihin mo, hindi naman makapagbibigay ng lakas, baka pwede i-reserve mo muna. Amen? Kung ikagagalit at lalayo sa'yo, imbis na mapalapit sa'yo at lumayo, baka mali po. Kasi sabi doon, building others up. We're not saying here na hindi mo na sasabihin yung katotoo. Sasabihin mo pa rin, in a nice way. Nakikinig po ba kayo? Yung magandang paraan. Imbes na matuto, magagalit sa'yo. Hindi, lalayasan na lang kita. Hindi po ba? Kaya po mga kaibigan, ano pa ang indicators? Sabi from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Ang nagmamature daw na Kristiyano ay may servant attitude. Ano yung servant attitude? Hindi na siya tumitingin pa kung ano makukuha niya, kundi ano ang maitutulong niya. Ayun po yung servant attitude eh. No, sabi na, as each part does its work. Ibig sabihin talaga, meron kang gagawin eh. Para lumago ka, hindi lang, ganyan ka lang, iintay mo na lang na bumaba. Yung paglago, hindi, meron kang gagawin. Anong gagawin mo? Dapat daw, kumikilos ka at maglingkod ka sa Panginoon. Servant attitude. Kapag, halika, sis, pwede ka dito sa ministry to. Huwag mo sasabihin na, anong makukuha ko dyan? Hindi pa. Sasabihin, pihado, hindi pa ito malago. Ano po? Ang malago at nagmamature na Kristiyano, pag inalok na ganon, yes, I can contribute to that ministry na, di ba? Ganon, willing to serve. Why? Because Jesus Himself came here not to be served, but to serve. And give up His life nga as a ransom for many. Yun po talaga. Kasi kung nandyan lang kayo, seated lang kayo, satisfied, hindi kayo lalago, mga kapatid. Kailangan natin ma-involve, ma-engage. Kaya po sabi nga din sa 1 Thessalonians, binasa kanina, therefore, encourage one another and build each other up as you are already doing. Hindi lang yan nakafocus sa mga leaders, kundi encourage one another. Tayo pong lahat, yan ang role natin. Magpalakasan at mag-build up. Build each other up. That is our role as a Christian. Pag nakita mo may mga kapatiran tayong parang nangihina, pag may nambig dyan, di-discourage na nga, talagang di-discouragein mo pa. Di ba pagka ganon, ikaw na mag-initiate, palakasin mo siya. Alam niyo po yung word na encourage, mga kapatid, magandang word yan. At ito'y inuugma ito sa Holy Spirit, yung comfort, parakletos rin to eh. Di ba? You are joining Him in His journey. Encourage. Coming alongside.
Amen po ba? Yung pala, ang dapat natin gawin, magpalakasan. Kasi isang katawan nga tayo. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, dalawa lang ang uri ng tao sa church. It is the leader who is the equiper. Siya po yung magtuturo sa atin, the disciple tayo. At yung learner or yung members as ministers, being equipped and discipled. Kung hindi ikaw nag-equip, therefore, ikaw dapat ang dadalo. Nakikinig po ba kayo? Dadalo tayo. Kung gusto mo matuto, lumago, dumadalo. Kung hindi ka lang magtuturo, dapat ikaw ang dumadalo. Amen po ba kasi? Kaya ako binibigyan din ito. Kasi minsan, mayroon po tayo ditong training program and ang nasa isip ko, no, yung how to become a healthy church member. Meron po, baka darating ang panahon, iyan, siguro next year. Sana po, dumalo kayo kasi you need to be equipped. Tama po ba? Maturuan. Kaya po, ito po yung gusto ko po sa inyong hamon sa atin sa umagang ito. Tayo po'y magpa-equip. Kung gusto po talaga natin maging kagamit-gamit sa church na ito, lumago. Kasi kung minsan, ito parati ko naririnig, sa tagal ko na sa pagiging pastor at kristyano, no? Ay, hindi naman ako lumalago dyan. Pero pag tinanong mo naman yung mga miyembro, umaatin ka ba? Nang ano? Hindi naman pala umaatin eh. Sisisihin mo yung leadership. Mga kaibigan, mga kapatid, no, parang sawa na ako dyan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, para talagang malaman nyo yung katotohanan. Ano po? Sabi na, hindi naman ako lumalago dyan eh. May mga training, may mga seminar, may mga disciple, growth group pa. Nandun ka ba? Member ka ba doon? Hindi. Bakit ka lalago? Kaya po, you need to examine yourself. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, tignan mo kung ikaw pa'y nasa pananampalataya. At you need also to lay aside, quit hinders growth. Quit what hinders growth. No? Lay aside, alisin mo yung mga kabigatan mo, kaya hindi ka makalakad, makatakbo, makalago sa Panginoon. Understand your role. Ano ba yung shape na sinasabi ni Rick Warren? Ano ba yung spiritual gifts mo, talents mo perhaps, that you can use in the church? Kaya kailangan alam mo yun at involve yourself in ministry. Minsan hindi natin malaman kung anong meron tayo kung hindi ka mag-i-involve. Magaling ka pa lang sa pagsasalita, ikaw na parati presider. Di ba ganon? Di ba no? Doon mo palang nalalaman yung iyong gift kapag ka ikaw ay na-involve sa isang ministry. May boses ka pala. Akala ko boses ipis ka eh. Di ba ganon? Ano po? O kaya na pag magbatian tayo, yung ngiti mo, di ba? May mga taong ganyan eh. Normal yung ngiti niya, yung pag ngumiting ganyan, no? Parang talagang nakakabigat. Doon ka sa ushering ministry, di po ba? Kasi kailangan pag mag-a-usher, di ba, parang nakangiti. Tapos wala na picture. Nakangiti pa rin siya eh. Normal talaga sa kanya yon. So yun, nakikita, kaya mag-involve tayo. At syempre, let us not forget that growth comes from the grace of God. Let us pray for God's grace. At sa kanyang habag, ito naman ang gusto niya, kalooban niya, na lahat tayo lumago. Mga kaibigan, dapat po, tayo mag-pray. Lord, saan mo po ba talaga dinadala? Saan ba talaga, ano ba talaga yung role ko sa body of Christ, sa community mo? And I believe the Lord will answer you instantly. Papadala niya, magkakaroon ka ng burden. Kasi gusto niya na tayo po'y lumalago. Walang Kristiyano, mga kaibigan, ulitin ko, walang Kristiyano na hindi lumalago. God designed and desire all of us to grow through the community of the faith. Kaya po, let us answer these reflection questions before we end in prayer. What does speaking the truth in love mean in your daily relationships? No, sa araw-araw nyo, paano ba kayo makipag-communicate? Ano po? Number 2, how do you help preserve unity in your church or community? And lastly, in what ways can you grow to become more
mature in Christ. Ano po ang pwede natin gawin para talagang lumago tayo sa dami ng binasa natin kanina? I hope na meron po tayong pwedeng pokusan ngayong mga darating na araw para lalo tayo lumago sa Panginoon. Sige po, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Let us commit this time to the Lord. The Lord is very clear in His message na gusto Kanyang lumago. Ayaw Kanyang mag-remain the same. Matatagal na tayo mga Kristiyano, ilan sa atin ngayon pa lang, it doesn't matter. Ang malinaw na message ni Lord sa atin, God wants you to grow. God wants you also to be used para lumago ang iglesyang ito. Panginoon, sa oras na ito, Lord, salamat po sa paalala na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Dalangin namin, O Diyos, yung desire mo na kami po'y lumago, magamit mo po, ay gano'n rin po, Panginoon, magkaroon kami ng desire to grow. Kung ilan sa amin dito, Lord, ay nai-impede, na-stop yung growth nila, Lord, help them na makita nila yung full potential nila as a Christian, as an individual, Panginoon. Palakasin niyo po kami. Tulungan kami magkaroon ng tunay na pagmamahalan, pagtutulungan para ang bawat isa ay lumago dito sa church na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, salamat po. Sa oras na ito, tawagin po natin yung mga grandparents, yung mga lolo't lolo, lolo't lola. Ayan. Ano po? Meron po kaming konting gift sa inyo. Pwede po ba? Huwag na po tayong mahiya. Alam naman po namin kung sino kayo. Yung mga lola't lola, dito po. No, meron kaming small token of appreciation. Naniniwala po kami na kayo po isa sa mga dahilan kung bakit mayroong mga mabubuting tao. Sige po, huwag na po tayo mahiya. Oo. Oo. Sige po, tayo dito po tayo sa unahan. We will pray for you. Sige, yung mga lola at lola dyan, Grandparents Day, dito po tayo. As the usher will give you the token. Sige po, Nay, Tay, dito tayo. Sa gitna po tayo. Nanay. Dito tayo, ayan. Dito parang ako lang mapipicturean na. Ayan. Dito po tayo. God bless you po. Ayan. So, bago po namin kayo pag-pray, sige po, ayan. Bago po namin kayo pag-pray, syempre may picture taking muna na mangyayari at magaganap. Ayan po. Thank you for your, kumbaga, tuloy-tuloy na ayan. Okay, bago po kayo bumunta doon, magpe-pray muna tayo. Let's pray for them, mga kapatid, no? Let's pray. Lord, salamat po sa buhay ng aming mga lolo at lola, mga grandparents po namin sa church. Naniniwala kami, marami rin po silang sinakripisyo, marami rin po silang mga ginawa para po maitaguyod nila yung kanilang mga anak, maging yung kanilang mga apo rin, Panginoon. Bless them with strength, Lord. We know, Lord God, that you are faithful. Lord, kagaya na sinabi sa Isaiah, na sa aming puting buhok, sa aming pagtanda, ikaw po ang sasama pa rin po sa amin. Lord, mangyari po ito sa kanila. Maranasan pa rin po nila mahaba pang buhay na may kagalakan, kalusugan, at magandang pangangatawan. I-bless mo rin po sila ng productiveness, Lord. Sa mga oras ay bigyan niyo po sila ng marami pang magagawa sa buhay. At naniniwala kami, Panginoon, ikaw pa rin po ang magbibigay sa kanila ng burden, ng passion, sa ministry na tinatawag niyo po sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Arden, for a wonderful message. We are all, kami po ay pinagpala and the GCF Montalban Church ay talagang pinagpala na kasama po namin kayo. And yan po, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba?
So for announcement po ay matatagpuan nyo sa inyong bulletin. Nakasulat po lahat ng announcement dito. Ito po ay pwede nyong iuwi para hindi nyo po makalimutan ang announcement. Sabi nga po kanina, ang church, ang member ay may part sa kanyang church. Amen? Now, for our first announcement, Bible Donation Project po na last August 17 po ay nagkaroon tayo ng project which is this Bible Donation Project for the Sunday School natin. Our goal is to have 50 brand new Bibles na nagkakahalaga pong na 300 pesos. If the Lord, sabi kanina, na tayo ay hindi lang tinawag to satisfied, masatisfied, kundi dapat tayo din ay magkaroon ng sacrifice. Okay? So if God touch you na magtumulong, then tulong po tayo. Sabi dito, and the church will purchase them so that all the children will have the same easy-to-read version. We encourage everyone to consider giving towards this project prayerfully. Your contribution will help put God's Word directly into the hands of our young learners and nurture their love for Scripture. As it says in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. If the Lord is leading you, kung kayo po ay tinatouch ng ating Panginoon, you may send your love gift to Sis Norma Argente po, via GCash. Yan dyan po yung detail. And also, you can, if you have question naman po, please look for Sis Paula Garriento. You can also give your love gifts during the giving of gifts portion of our worship service in the following Sundays or drop them in the box at the usher's table po. Kung kayo po ay tinatouch ng Panginoon, pwede nyong ilagay doon sa box ng usher or pwede nyo pong isend via GCash po. Pangalawang announcement po. I heard sabi ni Pastor Arden, napakaganda na if you want a wholesome talk, then our pastor warmly welcome anyone who wishes to talk, seek guidance, or receive counsel. He will be available at his office on the 3rd floor every Saturday and Sunday from 8 a.m. to 5 p.m. We invited you to take this opportunity to share, reflect, and encourage. Thank you. We look forward to seeing you. Okay po? Para mas lumago pa po tayo. Pangatlo pong announcement, yan, sabi kanina, every member is a minister. So, are you ready to share God's love? The Young Ambassador Ministry, the YAM, is holding a breakfast outreach for the youth of Kasiglahan Village 1K on Saturday. Ito po ay sa September 20, this coming Saturday na po, from 7 a.m. to 10 a.m. We need passionate youth and single volunteers to serve, whether by sharing the gospel or by helping with other event tasks. If you feel called to help, please sign up at the usher's table after service together. Let us fulfill the Great Commission. Know Christ and make Him know. Kaya po yan, we encourage you po para sa ganun naman ay makita nyo ang pagpapala, yung pag-ibig ng Diyos na ating ibabahagi. I tell you po, yung experience na yon, hindi nyo makakalimutan po. Pang-apat po, yan, Glow Ladies Unshakable. Glow Ladies Unshakable. The Glow Ladies Ministry is cordially invited you to an early dinner fellowship with the team Unshakable Women, Unstoppable God. Taking in Psalm 62, verse 2 po, this will be held on September 20 rin po, this coming Saturday, at 2 p.m. May you encourage one another to grow. Sabi nga po kanina,
tayo po dapat ay nagtitipon para lumago sa ating pananampalataya. Find blessing in each other present and lift each other up with strength. Kaya ang isang pagtitipon ng mga Kristiyano, tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya dahil may kasama rin tayo na nagpapatuloy sa pananampalataya. And for our last announcement, couple study on Song of Song. Ayan. After a long wait, we're thrilled to resume our couple study on the Song of Songs. You're invited to join us on September 28, immediately after the second worship service at the worship hall. Dito po gaganapin yun. And yung pagkain po, yung lunch natin ay provided po. So we invited all the couples na umatin po dito. Again, sabi rin po kanina, equiper and learner. Matuto para darating yung panahon, yung kayo po na couples ay mag-i-equip din ng kapwa nyong couples. And God will bless us to do that. And come discover the beauty of love and relationship through God's Word with us. And yan po. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table. Ito po yon. Pakibalik po to para sa ganon ang ating church ay makatipid sa printing cost. But yung nasa loob po niyan, yung mga nakasulat na announcement, ay pwede nyo pong iuwi. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this time po, we would like to recognize our guests and visitors. Meron po bang first-timer? Bagong bisita po. Bagong kasama. Second-timer po. Third-timer po. At kung wala po, I would like to request everyone to greet one another as we sing our welcome song. Lahat po tayo ay tumayo at batiin po natin ang bawat isa. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As we're family, we're brought together, worshiping our Lord in our hearts. Welcome you to GCN. Okay, bago po tayo umalis, tayo po muna yung mag-pray, no? Let's ask the Lord's blessing upon our lives. Lord, thank you again sa oras na ito. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Tunay, O Diyos, hindi ka po mananatili dito, kundi Lord, you will be with us, Lord, for the whole week na naman ng buhay namin. Continue, Lord, na maranasan po namin ang iyong traveling mercy, ang iyong gabay sa aming mga trabaho, kung saan man kami pupunta, sa school, or ano man ang aming gagawin, Lord, we just entrust everything to you, Lord God. Naniniwala kami that you are the God who is faithful, Lord God, at hindi mo nga po kami iwanan ni pababayaan. Kaya po, Panginoon, we thank you in advance sa mga blessings that we will receive from you, Lord God. Thank you again, Panginoon, sa mga kabutihan, sa mga pagpapalang mararanasan namin sa mga coming days. And Lord, ikaw po ang patuloy na mag-glorify, ma-honor sa lahat ng aming gagawin. Kaya po, Ama, salamat na po sa mga answered prayers na gagawin niyo po sa amin. Salamat na po, Panginoon, sa lahat ng ito. Marami pong salamat. Hayaan mo, Ama, ng pag-ibig mo, ang pagpapala ni Kristo at ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaamin nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. As we end our service this morning, muli po ay awitin natin tayo ay isang katawan. Tayo'y isang katawan.